Hello po mga ka-subscriber, mag-update lang po tayo ngayon sa ating YouTube channel po mga ka-subscriber. I-ano po lang natin reaction video po tungkol po sa pagdadating na yung impeachment ni BP Inday Sara po mga ka-subscriber. Pinipilit talaga nila ma-impeach si BB Sara po mga ka-subscriber kasi ayaw nila yung mga balakid na mga ginagawa nila, kasi kung tutuusin naman po kung confidential man ang babasya, parang ano obvious, parang ano ba yung ma, ang pananaw lang po is katiting lang, kasi obserbahan po natin ang confidential po niya is 125 lang po, pero yung sa presidente billion po ang confidential. Pati sa House of Representative mas malaki pa yung House Representative ng confidential. Sa Senate malaki din, di ba? Ang kay BP Sara is 125 million po ang ano niya, yung confidential. Daw parang unfair po, parang bias. Parang siyempre pangalawang pangulo, dapat sumunod ka sa confidential pa ng ng billion ang pangulo po natin. Sa kanya million lang, 125 million. Mas malaki pa yung Senate President at saka House of Representative. Talagang talaga na parang kinawawa po yung ating pangalawang pangulo. Yung confidential po niya is ginamit naman po niya sa tamang paraan kung saan napunta ang confidential. Dapat po hindi na yung questionin. Dapat kung kini-question niyo po ang confidential fund, lahat sana kini-question niyo. Mula sa Pangulo hanggang sa mga House of Representatives, Congressman, pati sa Senate at saka sa House. 'Di ba? Masyadong unfair talaga. Talagang ginawa talaga siyang may kasalanan. Hindi naman 'yan gagawin ni BP Sara, yung mga ganyan na ikakasira sa kanya. Tumutulong pa nga siya sa taong bayan, mas lalo pinapalawak pa niya yung mga yung programa niya kahit sa iba-ibang Luzon. Nandoon yung satellite niya sa yung Vice President. Meron ba sila diyan? Wala. At saka ang mga tao binibigyan niya ng mga yung habang buhay na trabaho. Hindi yung puro ayuda lang. Ngayon ayuda, bukas wala na. Ang kay BP Sara, nakikita naman ninyo yung sa mga niya, yung programa na binibigyan niyang how yung livelihood program. Pinapaaral niya at saka para matuto yun, binibigyan niya ng ng yung pundo, pinupunduhan po niya. Yung dapat ang ginawa nila, yung yung pinaparatangan lang siya, yung confidential na nilustay niya ng 11 days. Siyempre po, yung sa 11 days noon, kung siya po'y yung kuwan sa DepEd, secretary, kung saan saang bansa pinupunta yung mga bata, kasi yung hindi naman siya pupunta na walang kailangan doon, di ba? Karapatan niya ng vice na pumunta kung uutosan or anuhin siya doon, yung i-invite. Ngayon 11 days sabi daw nila is ginastas ng Tingnan po natin sa COA. May COA report po tayo. Huwag yung sa House of Representative, inano nga ninyo kaagad, in-impeach na hindi
umabot ng isang araw, lahat 200 plus nakapirma. Ano yun? May polisiya yung ano po, yung impeachment proceeding o ano na bawat pirma ng congressman sinasalaysay yan, hindi ka aabutin ng ng kalahating araw tapos na kaagad ang impeachment. Di pa po mga kasubscriber, masakit naman po sa ating BC na kahit pangalan ng mga Duterte talagang ginugurgur talaga nila. Talagang takot sila sa imahe ng mga Duterte. Bakit kaya po? No? Kasi alam nila si Duterte kasi palaban lahat ng mga anomalya, lahat ng mga takot yan siya magnakaw ng kaba ng pera. Ang ginagawa po niya is magpatayo ng mga malalaking infrastruktura. Yun ang mga project nila, hindi yung pupunuin yung bulsa. Tingnan mo ngayon ang utang ng Pilipinas, tingnan mo 17 trillion mahigit na. O di ba? Dati umalis si Tatay Digong bilang presidente tapos ang term niya 7.2 trillion lang ang utang ng Pilipinas. Ngayon umabot na ng 17 trillion. Walang nagawa ang government natin. Pati yung sa PhilHealth na pera kinuha pa nila. Dinala kung saan napunta. Yung Maharlikapan, saan na yun? At saka yung BICAM at GAA budget ng 2025, wala na. Hindi na pinapakinggan. Dapat po, hindi si Inday Sara ang ma-impeach, dapat yung Pangulo po natin dapat ang ma-impeach, pati sa House of Representatives, yung Speaker. Kasi po sila lang po ang nakakaalam doon. Pinipilit kasi nila i-impeach si Inday Sara pa kasi balakid kasi sa kanila yun. Hadlang sa mga pinapangarap po nila. Kawawa yung taong bayan, kawawa yung Pilipinas po. Tayo po ang magsasuffer noon mga Pilipino. Hindi tayo makaginhawa ng kahirapan kung patuloy sila nandyan sa Malacanang. Patuloy pa rin sila dyan ang magiging Pangulo. Kawawa po yung taong bayan. Tingnan mo, ngayon tataasan na naman ngayon ang buwis. Tataasan naman ngayon ang mga bilihin. O paano na yan ang mga taong mahihirap katulad namin? Talagang magtrabaho ng maigi talaga. Kayod marino ang gagawin talaga ng mga mahirap. Kayo, puro lang kayo pasarap sa buhay. Sana po yung mga perang kinuha ninyo pinag-utang sa mga bangko o sa mga PhilHealth, sa is yung Maharlikapan, saan na po yun? Wala na, missing na. Kaya po, hindi dapat si Inday Sara po ang mai-impeach dito. Ang mai-impeach dito sana is presidente, hindi si Vice Sara. Hindi si Inday Sara. Kung sino yung matino, yun po ang i-impeach ng mga tao. Saan na po yung hustisya ngayon ng Pilipinas? Kawawa na po yung bansa natin ngayon. Talagang gagapang po tayo sa kahirapan. Mas lalo yung mga mahirap. Tingnan mo, marami ngayon walang trabaho. Yung mga bilihin tumataas lalo kasi yung